94% ng Pinoy naniniwalang talamak korupsyon sa gobyerno. Classroom observation policy ng Department of Education nire-repaso na. Army official na binawi ang suporta kay Pangulong Marcos sinibak. Sa balitang lokal, makasaysayang pagdiriwang ng World War II Lingayen Gulf Landings ginanap kahapon. Sa balitang pampalakasan, tropang 5G na kuryente sa boat sa Game 3. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Umabot sa 94% ng mga Pinoy ang naniniwalang lumalawak ang korupsyon sa pamahalaan. Batay sa latest Pulse Asia survey na ginawa nitong December 2025, pinakamataas na nagsabing malawak ang korupsyon sa gobyerno ay mula sa 96% ng respondents sa Metro Manila. Sinundan ng 93% sa Balance Luzon, 96% sa Visayas at 94% naman sa Mindanao. Sa nasabing survey, 74% ng adults ang nagsabing ang korupsyon sa gobyerno ay patuloy ang pagtaas sa nakalipas na 12 buwan, pero mas mataas naman ito sa 85% na naitala noong September 2025. Nasa 43% ang sumagot ng disagree sa kanilang pananaw na ang korupsyon ay normal na bahagi ng Philippine politics at nasa 41% naman ang nagsabing agree sila. Niriripaso na ng Department of Education o DepEd ang kanilang classroom observation policy. Kasunod na rin ng pagkamatay ng isang public school teacher sa kasagsagan ng isang class observation sa Muntinlupa City. Sa isang ambush interview sa isinagawang inspeksyon sa San Francisco High School sa Quezon City na napinsala sa isang sunog, nilinaw ni Education Secretary Sani Angara na ang classroom observation ay hindi na ginagamit bilang nag-iisang basihan sa evaluasyon ng performance ng isang guro. Aniya, gumawa na ang DepEd ng ilang pagbabago sa naturang policy at inalis ang surprise classroom visits. Lumitaw din naman anya sa investigasyon ng ahensya na walang coercion o intimidasyon sa nangyari. Sa halip talaga anyang may medical condition na ang nasabing guro sa panahong yon. Matatandaang noong Miyerkules, binawian ng buhay ang public school teacher ng Pedro E. Diaz High School sa Muntinlupa City sa isang nakatakdang classroom observation. Tinanggal na sa pwesto ang commander ng Training Support Group ng Philippine Army sa Colonel O.D. Monggao matapos umanong kumalat sa social media ang umano'y post nito na pagbawi ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dabatid na bukod sa pagbawi ng suporta, nagbitaw ito ng pahayag na sobra na, tama na. Sa pahayag ni Army spokesperson Colonel Louis de Maala, ipinagbigay alam sa kanya ni Training Command Commander Major General Michael Logico ang kumpirmasyon na epektibo nitong Huwebes ang pagkaka-relieve sa pwesto kay Monggao. Ayon sa Philippine Army na sa New Year break status si Monggao at sa kabila ng kanilang pagsisikap ay hindi pa nila ito nakakausap. Gumugulong na rin ang investigasyon upang matukoy ang posibleng administratibo at legal na pananagutan ng nasabing opisyal kaugnay ng kanyang social media post. Dagdag pa ni Logico, patuloy nilang sinusubukang makausap si Monggao upang mabigyan ito ng kinakailangang emotional support.
Inatasan ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez ang Land Transportation Office o LTO. Suspindihin ang pagkumpiska ng lisensya ng mga driver na lumalabag sa batas trapiko. Batay sa Memorandum Circular na inisyo nitong Biyernes, January 9, inatasan ni Lopez ang LTO na suspindihin ang pagkumpiska sa lisensya ng mga mahuhuling driver at muling bisitahin ang lahat ng kaukulang issuances upang matiyak ang consistency sa lahat ng umiiral na mga polisiya. Inamyendahan din ng Transport Chief ang mga alituntunin sa pag-aayos ng traffic apprehension cases sa pamamagitan ng pagpapalit ng lead time mula 15 calendar days sa 15 working days. Layunin anya nito na mabigyan ang pamahalaan at ang publiko ng sapat na panahon upang resolbahin ang kanilang kaso. Nilinaw naman ni Lopez na kahit suspendido ang pagkumpiska ng driver's license, inatasan naman niya ang LTO na agarang ilagay ang lisensya ng violator sa alerto at istriktong ipatupad ang otomatikong suspension o revokasyon ng lisensya sakaling mabigo ang driver na ayusin ang kanyang kaso sa loob ng 15 working days. ₱2 milyon ang halaga ng mga smuggled na sigarilyo ang nasamsam ng mga operatiba ng Philippine National Police sa magkakahiwalay na operasyon sa Bataan, Pampanga at Davao City. Sa report na tinanggap ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., pinasok ng mga tauhan ng Bataan Provincial Police Office sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Marites Salvadora ang isang gray-gated compound sa Barangay Santa Isabel bandang 9:30 ng umaga para ipatupad ang isang letter of authority. Natuklasan ng mga otoridad sa compound ang 12 sasakyang demotor na kargado ng humigit kumulang 1,030 na master cases ng sigarilyo. Kabilang sa mga nasamsam ang natatak, ang Modern RGD, Nice Baisha, HP Power Carnival Playboy at President. Aabot naman sa 105,575,000 ang nasabat ng mga yosi sa nasabing lugar. Natuklasan na ang warehouse ay nagsisilbing storage at distribution hub ng mga sinasabing smuggled na sigarilyo mula sa Global Asiana Park na hindi sumusunod sa kinakailangan na label na nakasaad sa Artikulo 94 ng Republic Act No. 7394. Tumako naman tayo sa mga balitang lokal. Makasaysayan ang pagdiriwang para sa World War II veterans, foreign war. Kasama na ang mga foreign war veterans, uniformed men, sa ginanap na 81st Lingayen Gulf Landings Anniversary at 19th Veterans Day kahapon sa Capitol Beach Park sa Capitol Complex sa Lingayen. Pinangunahan ang seremonya ni Governor Ramon Gico III kasama sina Vice Governor Mark Lambino, Undersecretary for Civilian and Reserve Affairs ng Department of National Defense, Major General Pablo Lorenzo at mga kinatawan mula sa Philippine Veterans Bank at Philippine Veterans Affairs Office. Isang taus-pusong pagpupugay sa kanilang tapang sakripisyo at walang kapantay na dedikasyon para sa kalayaan ng Pilipinas ang ibinigay ng provincial government ng Pangasinan. Sa 10 na surviving World War II Pangasinense veterans, 5 sa kanila ang nakadalo sa nasabing okasyon kahapon. Mapapansin na sa mahigit 20 na surviving World War II veterans mula sa Pangasinan na dumalo sa okasyon nung nakaraang taon, 10 na lang ang buhay pa sa kasalukuyan. Sa bayan ng Bayangbang, nagsagawa ng pagbisita at inspeksyon ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa pangunguna ni LDRRMO Genevieve Uy sa Barangay Pantol noong nakaraang January 6. Unang tinungo ng team ang Obilio Elementary School kung saan personal nilang sinuri kung paano iniimbak sa bawat silid-aralan ang mga ipinamamahaging Emergency Disaster Preparedness Kit, partikular ang mga hard hat,
Kinalap din ang mga mungkahi at rekomendasyon ng mga kinauukulan hinggil sa kung paano higit na makakatulong ang lokal na pamahalaan sa pagpapabuti ng pag-aayos at pag-iimbak ng mga emergency disaster preparedness kit para masiguro na ang mga ito ay madaling maabot, mabilis na maggamit sa oras ng pangangailangan at maayos at nalilinis at napapanatili itong ligtas at malinis para sa mga bata. Sumunod namang binisita ang Barangay Pantol Evacuation Center para naman masuri ang kasalukuyang kondisyon ng at kalidad ng pasilidad. Gawin din upang matukoy ang mga kinakailangang ayusin o pagbutihin para matiyak ang mas ligtas, maayos at epesyenteng paggamit nito sa panahon ng sakuna. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal o balitang pampalakasan. Diniskaril ng Meralco ang paglapit ng sister team TNT Tropang Giga o Trupang 5G sa sweep matapos agawin ang 97 kontra 89 na panalo sa Game 3 ng Season 50 PBA Philippine Cup Semifinal Series kahapon sa kanilang laro sa Smart Araneta Coliseum. Dumikit ang Bolt sa 1-2 sa kanilang Best of 7 showdown ng Tropang 5G mula sa kabiguan sa Games 1 at saka 2. Kumamada si Chris Banchero ng 18 points, 6 assists at 2 rebounds para sa Meralco. Sa volleyball naman, nagsimula na ang Creamline Cool Smashers sa rebuilding upang mapalakas ang line-up nito bago magsimula ang Premier Volleyball League All-Filipino Conference. Magsisimula ito sa January 31. Kaya naman hinugot ng Cool Smashers si Libero Jen Hiervas na dating miyembro ng Cherry Tigo Crossovers. Formal nang inihayag ng Creamline ang pagkuha kay Nierva sa kanilang mga social media accounts. Excited na ang Cool Smashers na makasama si Nierva na may malalim na karanasan bilang bahagi ng Alas Pilipinas. Yan ang kabuuan ng mga balita sa Todo Balita, ang inyong tagapagbalita. Ako si Liway Manantan, Iparagire. Ang oras, alas 5:23 ng umaga. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas.
Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. DWIZ. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:26 ng umaga. Sa pangalawang bahagi ng Todo Balita dito sa DWIC, kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragire. Araw na po ng Sabado, ngayon pa ay January 10. Ganun kabilis nung nakaraang Sabado, January 3, tapos malapit na yung sweldo. So halos kalagitnaan na ng buwan ng Enero ngayong 2026. Tignan muna natin itong balita mula naman sa lungsod ng San Carlos. Sabi po dito, ang Bachelor of Elementary Education, mga 4th year students ng Binalatongan Community College. Ayan yung kanilang significant milestone sa kanilang academic journey. Ito yung pinning and send-off ceremony na ginanap sa City Mall San Carlos. Ito ay celebration ng transition ng mga students mula sa pagiging classroom learners to future educators, highlighting their readiness to enter the teaching profession. So yung ceremony, pinangunahan ni Binalatongan Community College Administrator Vienna Rose Magramo Rosuelio at College President Dr. Macrina Kahala. At dumalo rin si Mayor Julier Ayoy Resuelio na nagbigay ng inspirational message naman para sa mga estudyante. Nagbigay siya ng guidance, encouragement at dedication sa kanilang napili na kurso. Ito nga ay education. Paalala naman ni Dr. Kahala, si Dr. Kahala, ang president ng Binalatongan Community College, Dr. Macrina Kahala. Paalala niya sa nasabing mga education students na habang tinatapos nila ang kanilang academic requirements, yung pinning ceremony na ginanap ito ay pag-iumpisa naman ng kanilang journey toward shaping young minds and making a meaningful impact in education. Kumbaga, 1 step, 2 steps away na para matupad yung kanilang kagustuhan na magturo sa mga estudyante. Siyempre, pagkatapos ng graduation, susunod naman dyan yung pag-take nila ng board exam. Ayan, sa huling taon nila sa Binalatongan Community College, ito ay step closer sa kanilang teaching careers. Ang Binalatongan Community College, ito po ay paaralang tertiary school ng lokal na pamahalaan ng San Carlos. Itinatag ito nung the late Mayor Julian Resuelio. Tatay ito ni Mayor Ayoy Resuelio at Vice Mayor Bogs Resuelio at ni Mayor Jolly Resuelio ng Basista. So nung siya ay mayor more than a decade ago, ay pangarap talaga niya na magbigay ng libreng edukasyon sa kanilang mga kababayan. Kaya itinayo itong Binalatongan Community College. Nag-umpisa sa 2 kurso, education at saka IT. At marami na ring nag-graduate sa nasabing paaralan at marami na rin po ang nakapasa sa board exam. So dito sa lalawigan ng Pangasinan, ang mga local government units na may sarili, nakapagtayo ng sarili nilang tertiary school ay ang Urdaneta City University. Nag-umpisa yan as Urdaneta City College. Ang lokal na pamahalaan ng Binalunan sa pamamagitan ng kanilang Eastern Pangasinan
University. Very humble yung mga pag-uumpisa ng mga yan. And then Binalatongan Community College. Ngayon, ang lalawigan ng Pangasinan ng provincial government ay nakapagtayo at nasa pangalawang taon na ang Pangasinan Polytechnic College. Ang Pangasinan Polytechnic College, yan naman po ay pangarap na naisakatuparan ni Governor Ramon Gico III dahil nagawa niya nung siya ay mayor ng Binalunan na itayo nila yung community college ng lokal na pamahalaan doon sa Binalunan. Nag-umpisa sila, alam nyo kung saan ang classrooms nila? Doon sa second floor ng public market ng Binalunan hanggang slowly hanggang sa na ngayon ay meron na silang napakalawak na campus at napakalaki na yung kanilang populasyon. Ganun din ang Binalatongan Community College. Nag-umpisa yan nung inumpisahan ni the late Mayor Julian Risuello. Nag-umpisa sila sa more or less 40 or 60 na mga students. Dalawa yung kanilang kurso, education at IT. At ang kanilang classroom noon, parang night shift yung mga students, yung klase nila. Kasi nakikigamit lang sila sa mga classrooms ng Central School. So yung Central Elementary School ng San Carlos, syempre may pasok ang mga bata hanggang alas 5 ng hapon. Then susunod naman yung mga estudyante ng Binalatongan Community College. So panggabi sila. Ngayon meron na silang sariling campus. At merong inaayos na magkakaroon sila ng mas malawak na campus. Ayan, yung Binalatongan Community College ng San Carlos City. So tumayo na yung sa Pangasinan, ang Pangasinan Polytechnic College na sa ngayon ay nasa 1,300 to 1,400 ang mga full scholars ng lalawigan. Inumpisahan na rin ng pag-aayos ng lokal na pamahalaan ng Alaminos City yung pagtatayo nila ng sarili nilang community college. Actually, yung pagkakaroon ng community college, dagdag tulong po yan sa mga kabataan na gustong mag-aral ng kolehiyo, makapagtapos ng kolehiyo pero wala silang pera. Hindi kaya ng magulang, hindi kaya ng estudyante. So congratulations sa lahat ng mga nag-aaral dyan sa Binalatongan Community College na ilang taon na rin po yan, humble beginning at grabe yung dinaanan pa hanggang sa makamit lahat ng mga kailangang certificates at approval mula sa Commission on Higher Education. Kasi kahit na ang lokal na pamahalaan gustong-gusto niyang magpatayo ng kanyang sariling tertiary school, meron siyang kakayanan, meron siyang pera, budget, kung hindi naman ma-comply lahat ng requirements ng Commission on Higher Education o CHED na sakop nito ang tertiary schools, ay wala pong mangyayari. Congratulations din sa lahat ng mga bagong mga abogado na nakapasa sa September 2025 bar examinations. Alam nyo, nakakatumang manood ng mga videos na nakikita natin sa Facebook kung paano yung mga naging reaksyon ng mga nag-take ng bar ng kanilang mga kaibigan mula sa habang inaantay nila yung result na makita yung kanilang pangalan dun sa result na lumalabas sa screen. Marami yung bilang, I think nasa 14,000 yung plus, more or less, yung nag-take ng bar exams noong September 2025 pero wala pang kalahati yung nakapasa. Meron yung first-timers, meron yung pang-ilang beses na nilang kumuha, meron pa yung parang 11 beses siyang nag-take ng bar exam. Never surrender. At hindi siya nadismaya, hindi siya pinanghinaan nung mga nakaraang pag-take niya na hindi siya nakapasa. Sabi rin naman ay, siyempre yung mga nakita nila yung resulta pero yung walang mga pangalan, laking dagok sa kanila yon pero and after a while nakakaano na rin yan, move on na sila at yung iba ay nagpre-prepare para naman sa susunod na bar exam. Kahapon mga kaibigan, gaya ng balita natin kanina, ginanap ang 81st Lingayen Gulf Landings kasabay ng pang-19 na taon ng Pangasinan Veterans Day. Yan po ay ginanap dun sa may bagong lokasyon
ng World War II landings marker. Alam niyo yung sa dulo po ng reflecting pool na mula sa Capitol Building sa dun sa pintuan sa likod, kitang-kita na kasi ang dagat, Lingayen Gulf. Dahil malapit nang matapos ang reflecting pool na ginagawa. Sa dulo po noon, doon inilipat yung marker. So doon malapit na siya sa Baywalk at malapit na siya several meters away from the beach. So doon ginanap yung celebration kahapon, 81st Lingayen Gulf Landings Anniversary at 19th Pangasinan Veterans Day. Nakakatuwa mga kaibigan na meron pa rin po yung mga World War II veterans, mga Pangasinense na nakadalo sa nasabing, yung mga veterano mismo nakadalo sa nasabing selebrasyon kahapon. At andun din marami mga veterano, mga dating mga sundalo na natapos nila yung kanilang paninilbihan bilang mga sundalo, yung mga spouses ng mga pumanaw na ng mga World War II veterans at maraming mga bisita. So pinangunahan yon yung selebrasyon kahapon ni Governor Ramon Gico III na nag-umpisa sa pamamagitan ng isang Thanksgiving Mass na sinunda naman nung program na nag-umpisa na sa wreath-laying ceremony with 21 gun salute. Kakatawa nga lang, nakakatuwa dahil andun kami kung saan-saan nakapwesto yung mga media, lalo na yung mga kumukuha ng video at ng photo, biglang 21 gun salute. Akigtot ya amin. And after the wreath-laying ceremony ay yung 21 gun salute at yung pagbibigay ni Vice Governor Mark Lambino ng kanyang yung welcome remark. Siguro Kaaron Edwin, hanapin mo muna yung speech ni Vice Governor dun sa nasabing video. Mas nauna yon eh. Yun muna iparinig natin yung mensahe naman ni Vice Governor Mark Ronald Lambino sa nasabing anniversary kahapon ng Lingayen Gulf Landings, and then later on isunod natin yung kay Governor Ramon Gico III. At ang inspirational message naman, mayroong representative for the nth time, hindi nakarating, si Secretary Gilberto Teodoro Jr. ng Secretary ng Department of National Defense. So nagbigay naman ng mga special na parts ang Universidad de Dagupan, yung kanilang koro. At tama ba, nagbigay din ng mga special na Universidad de Dagupan Musical Ensemble. And then yung mga dancers, mga provincial government employees. Andun kahapon yung ilang mga mayors mula sa iba't ibang bayan at saka lungsod dito sa lalawigan ng Pangasinan. At kung ready na yung message ni Vice Governor Mark Lambino, ito muna yung ipaparinig po namin sa inyo bago naman yung mensahe ni Governor Ramon Gico III. Sir Miguel Angelo Villarreal, Major General Romeo Alamilio, President and CEO of the Veterans Federation of the Philippines, Undersecretary Reynaldo Mapagu, Administrator of the Philippine Veterans Affairs Office, represented by Attorney Brian James Cuevas, the veterans of World War II and their families, regional directors and provincial directors, as well as representatives of the national government agencies, our provincial government officials and employees, local officials and local chief executives of the different municipalities and cities of the province of Pangasinan, our tourism and cultural stakeholders, the members of the Veterans Federation of the Philippines, Sons and Daughters Association, district presidents, past commanders and members, AFP retirees, our friends from the media and other guests, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. On behalf of the provincial government of Pangasinan, I warmly welcome you to this solemn celebration of the 81st anniversary of the Lingayen Gulf Landings and the 19th Pangasinan Veterans Day, held here at the Pangasinan Capital Beachfront, a place forever etched in our nation's history. Today, we're honored by the presence of our guest and honored speaker, the Honorable Gilbert Teodoro, represented by Undersecretary Pablo Lorenzo of the Department of National Defense.
We thank you for joining us in this meaningful remembrance and for your steadfast leadership in safeguarding our nation's security and sovereignty. We also acknowledge with gratitude our provincial officials, led by our Governor Ramon V. Gico III, whose commitment to honoring our veterans and strengthening Pangasinan's future continue to inspire unity and progress throughout the province. Most importantly, we pay tribute to our war veterans and their families. Your courage, sacrifice, and love of country laid the foundation of freedom we enjoy today. The story of the Lingayen Gulf landings is not merely a chapter in history books. It is a living reminder of the price of liberty and the strength of the Filipino spirit. As we remember the past, may this commemoration also strengthen our resolve to protect peace, uphold democracy, and pass on to future generations the values of patriotism, service, and selflessness. Maraming salamat po sa inyong lahat. May this gathering renew our collective commitment to honor our heroes, not only in words, but through meaningful action for our province and our nation. A pleasant morning to everyone at mabuhay ang ating mga veterano. Maraming salamat po. So yan mga kaibigan, si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Maya-maya ng konti paparinig din po natin sa inyo yung mensahe naman ni Governor Ramon Gico III. So yung mga sa 10 surviving o yung buhay pa na World War II Pangasinense veterans, ang nakarating po kahapon, pinakamatanda, si Valentin Untalan. Siya po ay 109 years old. Si Veteran Malyari, ayan, 104 years old. Yung isa pa, ayan, mamaya hanapin ko yung full names nila. Si Veteran Palos yung apelido po, 99 years old. Si Veteran Herrera, 101 years old. At saka si Placido, 104 years old. Mukhang dito sa caption niya ay nagkapalit yung kanilang mga edad. Wait lang, hahanapin ko yung full information patungkol dito. Ayan. So, meron 5 na nakarating po kahapon. At lalo na yung 99 years old, malakas pa siya. Sabi niya, kayang-kaya ko pa. Malakas pa. Pinakamatandang 109 years old. So, nananatiling siya yung pinakamatanda dahil nga surviving pa siya. Buhay pa sila. Ayan, asa na yung listahan ko? Wala na naman. So, nung nakaraang taon, nasa 20 plus pa sila. Mga Pangasinense na World War II veterans. Pero ngayon, 10 na lang yung surviving o kaya yung buhay. Ayan, si Constantino Palos mula sa bayan ng Natividad. Siya yung isa po doon. Tapos si Adriano Herrera. Siya po ay 100 plus, 104. Si Valentin Untalan, 109. Mula siya sa bayan ng Calasiao. At hopefully, pagdating po next year ay meron pa o buhay pa sila lahat. Yung 10 na mga Pangasinense na World War II veterans. Ready na ba yung kay Gov? Iparinig lang po natin sa inyo. Ito naman yung naging mensahe kahapon ni Governor Ramon Gico III. Our guest of honor and speaker, the Honorable Gilberto Chodoro Jr., Secretary of the Department of National Defense, ably represented by Yusek Pablo M. Lorenzo. The members of the Sangguniang Panlalawigan, headed by Vice Governor Mark Ronald Lambino, our fellow public servants, our province mates, distinguished guests, friends, ladies and gentlemen. It is truly an honor and pleasure to stand before you on this very important occasion
Today we commemorate and celebrate the 81st anniversary of the Lingayen Gulf Landing and the 19th Pangasinan Veterans Day. This day is more than a celebration. It is a tribute to the commitment, courage, and patriotism of our dear veterans who fought bravely for the liberation of our country. May I ask everybody to give a big hand to our veterans who are with us in this very important program. In line with this, we must pay tribute to the courage and sacrifices of all Filipino heroes who fought for our nation's freedom. Beyond its historical significance, this event encourages Pangasinenses and all Filipinos to reflect on our responsibilities as citizens, uphold the values of freedom, equality, and justice, and contribute to the continued progress and development of our nation. It is a day to express our pride, our honor, and honor the past, and renew our commitment to a brighter and more prosperous future for our province. With deep humility, I am proud to share that we have launched numerous initiatives that are already bringing our aspirations to life and will continue to shape the future we envision. One of these projects is the Capitol Complex, where we are gathered today. The Veterans Park and Reflective Pool here stands as lasting reminders of both our nation's and our province's rich history, honoring the bravery of our fellow Pangasinenses who fought and achieved victory during the Second World War. Guided by a vision of progress and action, in 2025, we have continuously prioritized health and well-being of our people. The Umingan Super Community Hospital is nearing its completion, while the Alcala Community Hospital, these are addition to our current 14 hospitals, has recently had its groundbreaking. We're also preparing to expand the Yakap and Giconsulta program to reach more communities. In education, the Pangasinan Polytechnic College, or PPC, now caters to 1,300 scholars, with plans to expand its campus and course offerings to accommodate even more learners. In agriculture, initiatives like corporate farming and green canopy program, which has planted over 500,000 seedlings, continue to strengthen local livelihoods. Meanwhile, the Pangasinan Salt Center has generated more employment opportunities, and efforts in tourism and disaster risk management have been further strengthened to ensure the safety and growth of our communities. These achievements reflect our commitment to honoring the legacy of our veterans who fought for our freedom. Through these efforts, we aim to liberate the people of Pangasinan from challenges such as health limitations, lack of education, financial burdens, and inaccessibility, ensuring that the freedom they defended translates into meaningful opportunities for our community. I encourage everyone here today to help the provincial government preserve these legacy projects so that they may stand as lasting reminders of the historic events that unfolded in the Lingayen Gulf and the sacrifices made for our independence. To our veterans who are with us today, on behalf of all Pangasinenses, we extend our deepest respect and heartfelt gratitude. Your courage and dedication will always be honored and remembered. Mabuhay po ang ating mga veterano. Mabuhay ang Pangasinan. Maraming salamat po.
Okay, yan po mga kaibigan, si Governor Romondico III, baka pwede pa yung panghuling speech ka Aaron Edwin. Yun naman yung ating guest of honor and speaker kahapon na nag-represent kay Secretary Teodoro. Magbe-break pa ba o diretso na? Meron pa po tayong 10 minuto bago mag-alas 6. Mag-break muna po and then pagbalik naman po yung mensahe ng guest of honor and speaker kahapon sa nasabing selebrasyon ng Lingayen Golf Landing sa Lingayen, Pangasinan. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan sa Fortune Life. Maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad ng Lao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Okay, meron na lang 7 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Konti na lang yung bahagi na maipaparinig ko sa inyo. Ito naman bahagi ng mensahe naman ni Undersecretary for Civilian and Reserve Affairs ng Department of National Defense, retired Major General Pablo Lorenzo. Beautiful of our provincial capitals. When we arrived late last night, of course, I still drove into the Christmas lights, so the spirit of the holiday season and the New Year is still around. And this celebration coming as it is on this day is indeed a very good way of welcoming the New Year. So, I stand before you today as a representative of the Honorable Gilberto C. Teodoro, Secretary of National Defense. He would have wanted to be here personally, but there are just too many concerns and equally important activities that he has to prepare for before he leaves again for travel. So at the onset, let me acknowledge the personalities that we have here today. Siguro Honorable paki-forward na Governor lang Ramon ng V. konti. Vico Wala III. na yung acknowledgements. Sir, it's nice really to see. And we have good stories also already to tell that some of our veterans have availed of these services at the Jaime Arsadon Veterans Ward at the Region 1 Medical Center here in Pangasinan. This was inaugurated January 10 of 2024.
So one of the first 5 for this is here in Pangasinan. So to our colleagues and fellow public servants in the provincial government of Pangasinan, we value very much your efforts and genuine care for our veterans. Maraming salamat po for contributing very significantly in pursuing one of DND's mandates, which is veterans' welfare. Your indomitable support for the national government's endeavors to reinforce and modernize the services for our veterans is deeply appreciated. I heard also from the governor that a museum dedicated to the veterans will soon be erected within this vicinity, and this will further generate the interest and the passion that we need to inspire our youth to take up arms also for the country if and when necessary. To our Pangasinense veterans, you are the reason here, while we are all here today, as I've said earlier. Allow me once again to express my heartfelt appreciation for your acts of bravery that continue to define and positively affect the future of our nation. You have gallantly served and answered the call of duty and never shirked when faced against our nation's adversaries. More than anything else, this morning's commemoration of the 81st Lingayen Gulf Landings and the 19th Veterans Day celebration is an avenue to remind our fellow Filipinos, that freedom, democracy, and the lives that we enjoy now were valiantly fought for and deservedly earned by those who came before us, and as immortalized by the presence of our dear veterans here. Thus, it is part of our responsibility as citizens to remember them and honor their legacy by remaining vigilant, prepared, and committed to defending and advocating for our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdictions, which are being challenged not only in our maritime areas. You are very close to the West Philippine Sea. Not only in our maritime zones, but also in our communities, in our cities, in our provinces. By doing Okay, bahagi po yan ng mensahe ni Undersecretary for Civilian and Reserve Affairs ng Department of National Defense, Major General Pablo Lorenzo. How I wish na maiparinig po sa inyo ng buong buo yung kanyang mensahe, pero kulang na po yung ating oras. Pero mga kaibigan, eto naman po dito sa lungsod ng Dagupan, ibahagi ko sa inyo yung post naman ni Sir Rex Katubig. Sabi niya, sa city government, sa lungsod ng Dagupan naman po, sa taon na to 2026, Dagupan City celebration of the historic January 9th Bunuan Blue Beach Landing of General Douglas MacArthur leading the Allied Forces will highlight the liberation of Dagupan on January 15. So merong special na programa. 2 days after the General moved the advanced headquarters to the West Central Elementary School High School building. It was a festive celebration where droves of to townsfolk and villagers numbering around 5,000 gathered at the town proper for a liberation fiesta complete with an orchestra band. So wala na akong bed, so sandali. Sa mga susunod, babahagi naman po natin yung mga ganap dito sa lungsod ng Dagupan kaugnay sa selebrasyon ng 81st Lingayen Gulf Landings. Samantala mga kaibigan, asan na yun? Hindi ko siya mabuksan at hindi ako Eto, pagbati na lang. Batiin na lang po natin, bandang huli po yung ating mga nakasubaybay. Magandang umaga po sa inyong lahat. At maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta nyo sa Todo Balita at saka sa DWIC. Special mention sa mga nanonood sa Facebook Live, Jackson Lapus, kay Lynn Coronel, kay Lord Zulueta, good morning, kay Ernesto Mosada Jr., ganun din kina Oscar Dolormente, kina
Aurea Arias de Guzman. Ayan, happy wedding anniversary sa inyong mag-asawa. Rafael Acosta Mangalyag Jr., Ernesto Mosada Jr., Gracielda Matro, at saka sa sinanay Dading. At syempre kay Achikora Aquino at Koymar, sila yung kasama sina Kaaron Gracielda, mga taga-barangay Tubeng dito sa Dagupan. Daniel Albert Flores, Armando Segundo, Joseleda Mateo, kay Mother Helen Bernardo, at kay Papa Rap, good morning po. Ganon din kina Kuya Benji Tan, good morning, kay Jeric Oviedo, Sir Roberto Nimer, kay Cecilia Morante, kay Madam Rose Ke, magandang umaga. At syempre kay Mamata and Tropa, kay DC Vian, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, wala na po tayong oras, as in wala na talaga, abangan, antabayanan po ang susunod na programa dito sa DWIC Dagupan. Muli tayong magkakasama-sama sa Lunes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga sa ating Todo Balita. Sa ngalan ng aking partner, si Kaaron Susan Yadawat, sa technical, si Kaaron Edwin Inong, nakasama niyo po. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Isang napakagandang umaga po sa inyong lahat, and happy weekend. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino.